Alam mo ba na, noong unang panahon ay, nakikita pa ng mga tao ang kamatayan, ngunit pagkaraan ng ilang taon ay, hindi na ito nakikita dahil may isang propeta na nagngangalang Idris alayhis salam, o mas kilala ng mga Kristiyano na propeta Enoch. Siya ang propeta na matalik na kaibigan ng Malikol Moth na mas kilalang kamatayan. Sa super nilang magkaibigan ay palaging binibisita ng kamatayan ang propeta. Kaya minsan, nagtanong ang propeta sa kamatayan, ano ang pakiramdam ang mamatay? Sinabi ng kamatayan na hindi ko pa naramdaman kaya hindi ko masasabi. Sinabi ng propeta na, pwede ko bang maramdaman ang paghila mo ng kaluluwa sa katawan? Kunin mo ang aking kaluluwa pagkatapos, pag malapit na itong mawala ay, ibalik mo rin kaagad. Sinabi ng kamatayan na sige, pero magpapaalam muna ako sa Allah subhanahu wa ta'ala kung pwede ko bang gawin yun, at nang nagpaalam siya ay, sa kabutihang palad ay pumayag ang Allah subhanahu wa ta'ala kaya, inunan siya ng kamatayan ng kaluluwa. Nang malapit na mamatay ang propeta at agad niya itong ibinalik, pagkatapos ay, tinanong siya ng kamatayan, ano ang naramdaman mo? Sinabi ng propeta na, ang naramdamdaman ko habang kinukunan mo ako ng kaluluwa ay, para akong tinaga-taga ng 1,000 bises ang sakit, at ang hapi nito ay parang isang kambing na, binalatan ng buhay. Pagkatapos ay sinabi ng propeta sa kamatayan na, pwede mo ba ako dalhin sa MPR no gusto ko itong makita ng harapan, kaya nagpaalam na naman ang kamatayan sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya sinamahan siya ng kamatayan. Pagkatapos ay nang makita niya ito, ay kanyang sinabi na, kung nakikita lang ito ng mga tao ay, baka buong buhay niya ay iiwas siya sa lahat ng kasalanan. Pagkatapos ay, sinabi na naman ng propeta sa kamatayan na, sa ating pagkakaibigan ay, ito na ang huli kong hiling sayo bilang tanda ng ating pagkakaibigan. Sinabi ng kamatayan na sige ano yun? Sinabi ng propeta na pwede mo ba akong dalhin sa paraiso? Gusto ko lang makita ng harapan mismo. Kaya nagpaalam na naman ang kamatayan at pumayag naman ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dinala ng kamatayan ang propeta sa paraiso at ipinakita ito. Sinabi ng propeta sa kamatayan na papasok ako, para makita ko ang paligid nito. Sinabi ng kamatayan na, sige pumasok ka pero dalhin mo lang dahil hindi ako pwede pumasok. Nagmakapaglibot-libot ang propeta ay, sinabi niya na, kung nakikita lang ng mga tao ang paraiso, sigurado ako na lahat ng gagawin niya sa mundo ay puro pananampalataya. Kaya ang ginawa ng propeta ay iniwan niya ang chinilas niya sa loob ng paraiso, at bumalik ito sa kamatayan para hindi siya nakapagsinungaling na babalik ito. Pagkatapos ay sinabi niya sa kamatayan na, dahil nakapunta na ako sa paraiso ay, dito na ako maninirahan. Sinabi ng kamatayan na, hindi mo pa pwede gawin yan dahil hindi ka pa dumaan sa kamatayan. Sinabi ng propeta na, hindi ba ako ay yung kinunan ng kaluluwa at nakatikim ng kamatayan, at binalik mo rin ito, kaya ako ay dumaan na sa kamatayan. Sinabi ng kamatayan na lumabas ka dyan. Sinabi ng propeta na, nalimutan ko ang isa kong chinilas sa loob ko kunin ko lang, pagkatapos ay hindi na ito lumabas ng paraiso, kaya simula noon ay hindi na nagpapakita ang kamatayan sa mga tao. At ang propeta Idris ay hanggang ngayon ay nabubuhay sa loob ng paraiso, ngunit siya ay nagsisi. E-comment mo kung alam mo ang kwento bakit nagsisi ang propeta Idris alayhis salam.